Yo, what's up mga pare ko? Kamusta? Welcome back sa aking YouTube channel. Alam nyo na. At nandito na naman tayo. Di ako nakapag-upload kagabi dahil linggo. Alam nyo na, family day. At pagod din. Kaya ngayon tayo tututok at manggagatas sa bagong labas na video ng PSP. Alam nyo na, ito ay laban ni Mot versus Pistolero. Ito, dalawang kaibigan ko to. Dalawang mahal na mahal kong tropa. Pero dito sa battle na to ay malalaman natin kung gaano ba talaga sila kalakas. Kahit magkaibigan sila, pareha silang magkaibigan. Titingnan natin kung napanood ko to ng live. At hindi ko alam kung anong ano ko ngayon sa replay dito sa video. At dito natin sila pagbabasihan kung gaano sila kalakas parehas. Syempre, bago ako mag-umpisa, gusto ko lang pasalamatan ng Crown Manila kay Kuya Nico Manning. Maraming salamat, Kuya Nico, sa walang sawang pagsuporta. At syempre, ang egocentric kay Papa Joseph Aday. Maraming salamat, Papa Joseph. I love you. Syempre, ang distinctive clothing kay Madam Alex Liagas. Yan o. Maraming salamat, Madam Alex, sa walang sawang pagsuporta. Alam nyo na, di na natin matatagalin to. Let's get it on! Ng coin toss, si Pistolero, pinili niyang mauna, si Mot, matira, mayaman, pangil, sa pangil, sagparan na! Yo! Tivak, ano to ni Mot? Teritoryo ni Mot. Una sa lahat, salamat sa mga napadayo pa sa amin. Sa mga kapwa kabitenyo, makakaasa kayo sa akin na manalo o matalo, papakita ko pa rin na hindi tayo iyakin. Tanginan to talaga nito, mas ang angas oh. Tanginan, dumikit pa kay J-Block eh, no? Tanginan mo ha. Gago talaga ito si Tomas. Makakaasa kayo sa akin na manalo o matalo, papakita ko pa rin na hindi tayo iyakin. Game lang oh. Gago si Tomas eh, no? Paano yan, Tomas? Mutangin na, susunod nating venue sa Visayas na naman. Ano tayo yan? Ulol. Yo! Pero kung bakit niya nga ba bineto, di lang yung basta palabas na dramahan. Bilang dayo, inisip niya yung galit ng Cebuano, baka sa dahas pamadaan o sa labas mapaabang. Nataranta lang talaga at baka mabash nga na naman. Kaya nga siya hasbula, na Russian malamang. Alam mo, galing nun. Na Russian malamang. Na Russian malamang. Galing nun. Hasbula. Solid yun. Pero pumayag na ako mag-advance sa kabila ng mga imbento mo na rules. Tangina mo, Tomas. Invento mo na rules, di ba? Si Boss B kasi, bigla nag-ano ng desisyon to eh. Malamang. Pero pumayag na ako mag-advance sa kabila ng mga imbento mo na rules. Kapalit ng dagdag bayad, gagawin ng mas secure. Imbis na luto, let him cook na yung mga komentong a-assure. Di na ako magtitipid sa apoy kahit nagtaas ng presyo yung gasol. Ina, nakakonect pa rin, oh. Di na ako magtitipid ng apoy kahit nagtaas ng presyo yung gasol. Ina, binira si Boss P, ah. Kupal talaga, eh, no? Let him cook na yung mga komentong a-assure. Di na ako magtitipid sa apoy kahit nagtaas ng presyo yung gasol. Teka, puro kay Boss pinanatuon yung mga bungad ko natira. Samantalang sa lapad ng kalaban ko ngayon, ba't parang di ko nakikita? Sa Cavite ba naman ginanap ni Pibus, di representante yung bibida. At gaya ng lumang pangalan ng Imus, nakalimutan na yung bisita. Pistol here! Gaya ng unang pangalan ng Imus, nakalimutan na yung Visita. May Visita siguro dati yung ano ng Imus. Hindi ko alam ha, pero sabi ni Tomas eh. Kalimutan na yung bisita.
Pistol here! Kahit una sa lahat, wala ka naman dapat, nagkamali lang ng dikta. Nung inalo ka ng PSP ni Pibus, gusto niya lang sabihin mag-gym ka. Kasi ang taba mo na, brother. Pero ironic na agad yung angle. Paano ko hahanapan ng butas tong pistol kung wala namang muscle? Kasi tignan mo naman, napunta na sa batok lahat ng balat mo sa leeg. Mamaya, habang bumabanat, pwede nyong i-check, lalo pag nakatagilid. Sa likod, 2 taba yung magkapatong para may extra siyang bibig. Kaya pala rinig na rinig kahit di mo na itodo. Sipin mo, pag tumatangu-tangu ka, yan yung nagsasalita ng oo. Tinira agad sa batok, no? Pala rinig na rinig kahit di mo na itodo. Sipin mo, pag tumatangu-tangu ka, yan yung nagsasalita ng oo. Kasi bukod sa battle rap, ginawang buhay katakawan. Nagkabunganga kabilaan. Yan, pwede ka nang tutukan ng boom mic kaliwat kanan. Sa pagkain ng sagad, di na nagawang mahinto. Kahit nangangain na ng kwintas, yung taba sa balat na impok. Diyan niya raw naaalalang kampiyon siya kasi nakakagat sa ginto. Champion bars. Oo, kampiyon. Kumugan at isabuhay, 2 tournament na panalunan. Pero saglit, ikukwento ko lang din kung paano niya yung nakamit sa panggugulang. Una sa sunugan, si Kayram yung sinet para maka-advance ng mabilis, humiling na tong madupang na makipagpasahan ng sulat, magmukhang magaling lang sa batuhan. Siyempre, ikaw yung mas ahead, kaya napilitan ng patulan. Yun na nga yung binisto ni Castillo kung saan galit kang napuruhan. Sa isabuhay ran mong di rin great, puro easy stage tsaka baguhan. Sunod si Poison dun sa blackout. Sa halip na magsalpukan, binigay yung kampyonato, hating kapatid sa balatuhan. Pero nabatid ko rin na utang lang yun upang yung panalo mo sa round 1 ng matira mayaman, siya naman yung maghatid, yun ang pabalik na kasunduan. Ang inaano rito ni Mot ngayon ay hindi raw malinis yung pagiging kampiyon hindi malinis ang pagiging kampiyon ni Pistolero sa sunugan tsaka sa blackout. Hindi nga pala siya nag-champion sa blackout. Kumbaga sa sunugan, hindi malinis dahil pinagbigyan lang daw siya ni Kayram. Tapos eto naman daw yung hatian na lang. Kumbaga pinagbigyan daw ni Pistolero si Poison na mag-champion para magpatalo daw si Poison kay Pistolero dito sa PSP. Ano yung topic ni Mot dito? Magandang ano to. Controversial to. Batid ko rin na utang lang yun upang yung panalo mo sa round 1 ng matira mayaman, siya naman yung maghatid, yun ang pabalik na kasunduan. Kaya wala akong bilib sa mga tropeyo mo o belt, yan ay hindi makatarungan. Pag yung kalaban alam niyang pwedeng humigit, didikit yan kalaunan. Mag-iisip siya ng ideyang basta di siya yung gipit sa sang-ayunan. Ikaw lang yung kilala kong walang leeg na takot magkatinik sa lalamunan. Tangina, ikaw lang yung kilala kong walang leeg na takot magkatinik sa lalamunan. Galing nun! O ano, traidor na ba ako? Porkit binisto tong hayop? Pues ako'y di natatakot. Kung tingin mong tinira kita patalikod, di magrebat ka na lang din gamit yung bibig mo sa batok. Tangina mo, Tomas, nakaset up pala yun doon. Gamit yung bibig mo sa batok. Pahinga muna natin round 1 ni Pistol. Lahat daw ng pagiging kampiyon ko, pandaraya, sinasabi nitong bobo. Ang tanong, nung nag-champion ako, bakit kinongrats mo ko? Kinangina mo? Tinitira mo pa si Pibus? Ang dami-daming sinasabi nito. May pa 13-13-0 ka pa, si Pibus lang pala babadibag sa'yo. Nagre-reklamo yung mga fans mo nung laban mo, tapos wala kang ibang ginawa kundi gumanon ganon. Alam nyo, tawag doon, pusod ng kampyon. Nakakaawa,
ginawa siyang bata, halatang kinakabahan. Pagtapos kamut-kamutin kanyang tiyan, suso niya naman kanyang pinaglaruan. At dahil sa body language mo na yan, aming napag-alaman na meron kang pusod ng kampyon at utong ng talunan. Tangina mo. Tangina, simple lang. Meron kang pusod ng kampyon at utong ng talunan. Pukinanginan to, sa video ang humble, ginagawa mo pa kaming tanga. Kunwari ka pang ayaw mong manalo tapos nandito ka na. Tangina mo. Kunyari yung pang ayaw manalo tapos nandito ka. Pansin nyo ba? Pansin nyo ba? Tangina, nung binawi ni Boss P yung panalo, yung smile niya naging frown. Nag-walk out, umupo sa sulok, pagtapos siyang pagmukaing clown. Lakas maka Kendrick, yung humble, biglang napasit down, motherfucker. Di ba? Kasi technically, Boss P, si J-Block yung panalo, tama? Pues eto ang tanong. Ba't nung si Aklas nag-back out, si Shay Rumake na semis, ba't nung si J-Block nag-back out, nandito ka ngayon? Dahil yung sayang yung chance na ma-promote yung album at makuha yung simpatsya ng tao. Oo nga naman. Nag-back out, si Shay Rumake na semis, ba't nung si J-Block nag-back out, nandito ka ngayon? Dahil yung sayang yung chance na ma-promote yung album at makuha yung simpatsya ng tao? Dahil technically lamang ka pa rin sa mga boto ng hurado? Well, mapa-album man o battle, wala kang napanindigan dun, gago. Huling-huli ka sa akto. Ikaw mismo umaayaw nung kinasahan ka ng panalo. Woo! Man. Tangina, galing nun. Ikaw mismo na ayaw nung kinasahan ka ng panalo. Kasi doon sa video makikita niyong ayaw tanggapin ni Mot na panalo siya. Kasi parang... Kasi alam mo, ramdam din kasi ni Mot nung gabi na yun na talagang lamang na lamang si J-Block. Dahil sa live nga, kung tutusin, tangina iba talaga yung live ni J-Block. Kaya hindi rin talaga matanggap ni Mot. Pero syempre, nagkaroon ng lumabas yung video. Mano battle, wala kang napanindigan dun, gago. Huling-huli ka sa akto. Ikaw mismo umaayaw nung kinasahan ka ng panalo. Man, kaya paano mo nagawang marap dito kung sa sarili mo mismo hindi mo deserve yung pagsampa? Tinanggap mo pa rin kahit di nakatanggap-tanggap yung mga nabitawan niyang pa siya. Naiintindihan kita sa kabilang banda, kinikita natin dito, di lang barya. Tsaka di pwede matapakan yung pride mo, pare, marami ka pang kailangan sa kanya. Nasa bulsa niya lahat ng needs, wants, pati yung magagamit mong weapon. Kaya nga di nangilag sinubita kay Damulag, nasa likod niya si Doraemon, man. Inang ganda nun. Eh, dito ako believe kay Pistol eh. Ang galing niyang mag-convince, tsaka ang galing niyang bumuo ng ideya kung paano. Putang ina, sa dami ng mga nakalaban ni Mot, ngayon lang ako nakakarinig ng ganitong anggulo kay Mot. Sinubita kay Damulag, nasa likod niya si Doraemon, man. Tulugan niyo ako. Nasa likod niya si Doraemon. Di na wala sinubita kay Damulag, nasa likod niya si Doraemon. Nandito ka pa, gago. PSP namin, pangil sa pangil. Yung sayo para sa papasok. Ending, siya naman nagbenta ng ticket. Ilang daan dyan sa Euromecta at nag-PM. Home court advantage, sobrang obvious na kayang-kaya mong gamitin. In short, pinapasok ako sa hawla mo para magiling sa iyong ngipin, pero lahat lang ng mga tinae mo sa Cebu ang siyang napili mong kainin. Gusto mo i-promote yung album mo? Paano mo makukumbinse yung mga adik na sincere yung lyrics ng album mo? Kung sila di makakain, nalulunok mo yan ang buo. Paano mo makukumbinsi yung mga tulak na tumigil at magbanat ng buto kung ikaw mismo nagbebenta ng hindi mo gusto, tangina mo? Nagmamalasakit ba ka mo? Kay Sayad, Saito, Batas, Apex at iba pa? 83% ng kalaban adik na parang personal niyang kilala? Tapos may pa-album-album ka pang nalalaman, tangina ka? Eh kahit hindi mo i-release yan, ang dami mo nang kinanta. Putang ina. Pansin niyo yung mga inikot na angle. Cebu, J-Block, Bito, album, pati yung pagpapakahambol, tsaka pag-upo sa Gedli. Nadamay pa yung PSP, pati si Boss Ping naka-steady. Well, sadya akong pinakain lahat ng ine-expect mong angle. Regalo ko sa iyo yung Besi. Tropa kita, ayokong masayang yung mga rebat mong naka-ready. Kaya sige, balik!
Lapit. Tangina talaga ni Pistol, walang ya. Ilabas mo, gigil mo, Kap. Siguraduhin mo lang na di ikaw yung tatapak sa sarili mong trap. Damn! Tanginang round 1 yan. Pareha silang magaling, pero mas masakit yung mga binitawan ni Pistol dito. Sa round 1. Masakit din yung mga sinabi ni Mot dito, yung hindi daw malinis yung... Parehas silang magaling dito, parehas ang ganda nung napili nilang anggulo. Parehas hindi gas-gas yung anggulo. Pero ibibigay ko to ng tabla. Ang lakas gusto ko yung round 1 ni Pistolero, pero nagkaroon lang siya ng konting stumble. Kung napansin nyo yun dun pagtapos ng Doraemon, ng Nobita, Damulag, Doraemon. Pagtapos nun, medyo nag-stumble si Pistol dun. Parang 2 beses siyang umulit. Pero hindi naman ganong kalaking bawas sa puntos. Pero kasi tournament kasi to eh. Kumbaga dapat malinis mo siyang mailatag yung sulat mo, yung piyesa mo dapat malinis mong mailatag. Napansin ko kasi medyo nalito siya ron. Yun lang naman. Pero bibigay ko ng tabla tong round 1. Kahit sabihin nating malinis yung performance ni Mot, yung dalang ano ni Pistol dito, yung dala ni Pistol na piyesa mas malakas. Pero dahil nga may konting stumble siya, ibibigay ko ng tabla tong round 1. Para sa akin tabla tong round 1. Pakinggan natin round 2. Yo! Dinamay pa. Yung laban namin ni J Black, halatang ignorant. Oo, sa Cebu, puro di pagsang-ayon yung narinig yung chant. Pero paglabas ng video, mga battle rap fans mismo, nagbalik sa akin ng panalo, rumispeto ka sa people's champ. Kaya kung iaanggulo mo pa yan, talagang nakakaumay. Yan ay bunga lang ng selos at inggit at ang nagsisilbing patunay. Mas naging maingay pa yung round 1 ko sa tournament kaysa sa mga kampyonatong nakamit masasunugan at isabuhay. Tapos nagbenta daw ako ng ticket. Tangina, may isip ba to? Una sa lahat, kung di kami nagbenta ng ticket, wala silang ipang TTF sa'yo. Kasi real talk, ayoko na sana Kami, nagbenta tayo ng ticket, di ba? Tangina, may isip ba to? Una sa lahat, kung di kami nagbenta ng ticket, wala silang ipang TTF sa'yo. Kasi real talk, ayoko na sana mag-advance, sabi ko sa post. At yung salita ko, ayokong kinakain. Pero naalala ko, nung round 1, nagre-reklamo kang mas malaki yung binayad nila sa akin. Magpasalamat ka na lang bilang kaibigan, tinupad ko ang iyong hangarin. Pumayag na akong mag-advance kapalit ng kasunduang gawing pantay yung TF natin. Kwento ko lang. Napadpad kami sa Tondo. Dinalaw namin to nung minsan. Kung saan dinala kami sa Ugbo. Putang ina, di pa nag-aano yung kwento, natatawa na si Pistol eh. Ang ina niyan. Kwento ko lang. Napadpad kami sa Tondo. Dinalaw namin to nung minsan. Kung saan dinala kami sa Ugbo. Puta, binida niya agad yung mga solid na kainan. Di mo to pwede itanggi. Di ba para ka nahirinan? Kasi habang naglalakad kami, puta, tinawag siyang Steel One. Sumimangot, natigilan. Siyempre, public figure yung gusto neto. Dami pa namang tao, tsaka hilera din yung pwesto. Kaya naglakad-lakad ulit kami. Nang bigla na namang may tumabi. Papicture, Bostolero! Real talk! Sa sarili mong lugar para kang pinagtripan. Bostolero? Tangina mo. Lakad-lakad ulit kami. Nang bigla na namang may tumabi. Papicture, Bostolero! Real talk! Sa sarili mong lugar para kang pinagtripan. Bostolero ang puta, payag ka nun, wordplay ka ng fan. Pero seryoso, nadama ko yung ines sa nagkiskisan niyang ngipin. Biglang sumama yung tingin, parang nagdilim yung paligid. Sa battle rap, lakas mang asar. Sheesh! Galing pa mag-filler, pero pikunin lang sa fan. Daig niya pa bitter kasi gusto na manapak.
manakit na yung trip niya sa gigil. Doon na nakilalang pistolero ka nga, dumidiin yung grip pag na-trigger. O ano sa... Ang galing nun. Dumidiin yung grip pag na-trigger. Gusto na manapak, manakit na yung trip niya sa gigil. Doon na nakilalang pistolero ka nga, dumidiin yung grip pag na-trigger. Trigger yung sa ng baril. Galing nun. Pistolero ka nga, dumidiin yung grip pag na-trigger. O ano sasabihin mo? At least may bayag, papalag, pues supot pa rin to. Kasi kahit magpakitang kakasa o kahit matrigger ka pa, di ka pa rin putok sa inyo. Bukod sa amoy. Alam mo kung saan ka paputok? Sa pagbebenta mo ng sex toys galing China to Pinas. Kaya anong pistolero, baka dildulero, malamang niyang ethics mo, pinyas. Astahang kala mo kung sino, pero yung karakter neto di likas. Seller ng dildo, tsaka pampalibog, halatang peke yung tigas. Pero Nax, artista na si Peace, sa Batang Quiapo na pa-extra. Puro reaction, walang speech, parang pipitong punyeta. Anong kala mo kami, ha? Puro kami tango. Artista na si Peace, sa Batang Quiapo na pa-extra. Puro reaction, walang speech, parang pipitong punyeta. Ano kala mo, astig, tsaka big break mo na repa? Eh kung wala ka namang script, anong papel mo sa eksena? Tapos lalaitin mo si Luxuria na sa respeto, pinangalan ng Jambalaya para lang ipahiya. At least doon, nag-rap siya sa gitna. Tanginang to kung makapagsalita. Kala mo talaga yung eksena niya may salita. Huwag mo na kasi piliting isiksik yung sarili mo sa scene na hindi kaya dalin. Di yung pag may kasama kang mahilig mag-adlib, pinag-iisipan mong sipsip at mapapil. Mastapit, huwag ka naman din kasi magmagaling. Ang masakit, sa kabila ng pagiging tondog ang represent at saka feeling na kartel, may bit-bit kang ang barel pero walang nakaipit na lapel. Sa pangaasar ko lang pinarating pero sa pakiramdam niya mabigat. Kilalang freestyler pero sa aktingan siya'y mahina on the spot. Kaya yung susunod mong scene, aabangan naming lahat. Kung talagang magaling ka magbalik, doon ka sa TV magrebat. Jo! Era. Utang ina, Jo. Ha? Round 2 ni Mot. Itong round 2 ni Mot, medyo magaan to para sa akin. Pero pakinggan muna natin round 2 ni Pistol. Jo! Wala daw tayong script, sabi nung Bano. Di mo ba alam na kinabisado namin yung pinaka-importanting tango? Pag nag-uusap... Kaya mga boy tango kami ron eh. Kinabisado namin yung pinaka-importanting tango. Pag nag-uusap sila Kidlat, nakaganyan lang kami, oh. Kung kinangin naman, tagal namin kinabisado nun. Men, real talk. Ako naman magre-real talk, putang ina mo, ha. 2 months ago, nag-PM to sa amin. Sa GC namin nila kay Ram. Sasali daw siya ng gang kasi uso. Sali na din daw kami para sure ball. Basta ako, sasali ako kahit yung asawa ko tumutol. Putang ina mo ngayon ka ba nagagaganyan? Yung mga gumanap nga gusto na ng tahimik na buhay, utol. Ano yon? Mula pa 2024, buhay mo dito na ginugol. Hinawakan mo ang dasma hanggang sa nasugbo. Tunay na ninong ng anak ni Jojo at ni Undo. Ang inang to. Nakipagsabayan sa mga hamon, humantong man sa patayan. Mick and Chill yun ay tindahan ng lahatan ng bantayan. Tangina mo! Tanginan to! May paganyan-ganyan pang nalalaman. Pero nung nahinuha niya na kami magkalaban, bigla-bigla ako iniwasan. Di ba? Naalala mo, PSP sa Subic? Sabay-sabay tayo lumabas. Sobrang ilang mo sa akin, kinakausap mo ko pa atras. Inangina mo, nag-uusap-usap tayo sa gate, kinang-ina ka. Natapos conversation natin, nasa parking ka na. O, tawa rin siya, oh. Ano yan? Pampalabas ng gigil, hugot angas laban sa akin. Nag-iipong ka ng init, pare. Tara, gasolinahan pa natin. Wala akong planong apulahin ang iyong desire. Pistol here, motherfucker. I fight fire with fire. Tangina. Ganyan siya bumatel, tol. Damay na pati pakikisama.
Yung battle rap naging rat race dahil lang sa dinadaga ka. Pwede kang sumaksak, tumadyak, o sumapak man lang sana. Alam mong asintado yung pistol, pinili mo pang dumistansya. Diba? Ano ba iniiwasan mo? Na may masabi ako ditong bagay na di dapat malaman ng lahat? Para sa ampa, Tomas, matagal ka nang nagkakalat. Tangina nung ahon nga, pinilit mong ibaliktad yung may sayad bato. Sa bato may daya. Kaso nagkulang ng letra at palpag sa pagtahi. Kaya nakipagbaliktaran na lang siya kay Salome Salvi. Kaso di pa rin yun yung solve sa mali. Dinaan sa pakulo para yung palakpakan ay mahakot. Pero yung nawawalang letra di nagpakita at yun yung nakakasulasok. Dahil yun ay simpleng pag-ami na dinaan lang sa pag-amo. Kaya yung nawawalang di, dun kay Salome pinasok. Pistol hit! Putang ina mo, nawawalang di dun kay Salome pinasok. Kasi nga double D yun. Yung sayad, double D. Tas yung D, parang dick. O ano yun. Damn! Here! Diba? Dapat pinatato mo na lang, putang ina mo. Nagbabanggit ng pangalan ng porn star para yung linya magkatira. O baka para makatira. Kunwari, para lang sa punchline, pero yung mensahe kumikilya. Nagpaulan pa ng simili ang puta, gusto lang pala maglabas ng similya. Gago! Ano? Napapasandal ka na sa sikat? Huwag mo na kasi pilitin. Ba't di mo na lang aminin na hindi na ikaw yung dating mood? Ayaw mo na sa dating mood. Kalmado na atila na wala na din yung yabang at di maikakailang nahihiya ka na rin magbaliktaran. Mula saito sayad hanggang umabot sa sagpangan, bumalik lang si Mot pero hindi yung inaasahan. Tangina, kung may isa pang decent round na na-spit si Sayad, alam mong ikaw yung hihilata. Nakita kang walang fanbase sa Cebu. Nakita siyang demotivated nung wala siyang fanbase sa Bisaya. Ulit. Kung may isang decent round pa na na-spit si Sayad, alam mong ikaw yung hihilata. Nakita kang demotivated nung wala kang fanbase sa Bisaya kasi ikaw yung young kid na crowd favorite pero parang di na yata. Ganyan talaga, wala ng favoritism kapag hindi ka na bata. Aware si Boss P sa issue, kaya nga nandito tayo eh. Baka sakaling bumalik yung gigil pag may kababayang umalalay. Battle sa inyong hometown, ako pa napili niyong kadamay. Squatting inimbita, parang di na kayo nasanay. Na kaya kong maging komportable kahit hindi ko to bahay. Tulugan nyo lang. For ilang years, 3GS at si GL lang yung nag-ingay. Naalarma ka lang at iyong napagtanto na yung eksena ay dinominate ng train at squatting at naging home along the Riles yung tagpo. Mahusay kang artist, maganda music, karerang maayos ang takbo, pero hindi mo naturuta, Thomas, magstay ka sa tracks mo. Game pa, gising pa ba? Putang ina mo. Lakas din ang round 2 ni Pistol. Yung pagkakamali niya, yung nalito-lito siya, hindi ganun kalaki yung ano nun sa akin. Para sa akin, ibibigay ko tong round 2 kay Pistol. At mas masakit yung napili niyang angulo. Galing doon sa Salome Salve. Galing nun. Sobrang gusto ko yun, yung di na nawawala doon kay Salome pinasok. Ganda nun. Tsaka medyo magaan yung round 2 ni Mot. Jokes, yung ano ni Mot, di katulad nung netong round 2 ni Pistol. Nag-umpisa sa jokes yung round 2 ni Pistol, pero yung etong bandang huli, puta masakit na talaga. Bigay ko tong round 2 kay Pistol. Tingnan natin, round 3. Ba? Tangina. Humina na daw ako. Yun nga rin yung pansin ng mga tao. Sa gitna ng battle rap na may metang pabago-bago. Yung dating batang hindi mapigil, yung gutom daw biglang naglaho. Yun nga eh, nag-alis na ako ng gigil, ba't hindi pa rin matalo? Pansin niyo? Alam niyo si Mot may ano siya eh, may right siya eh, may karapatan siyang mag-angas ng ganon dahil puta may napatunayan naman talaga si Mot eh. Alam mo yung pag si Mot bumitaw ng ganon, maangas pa rin talaga tignan eh.
maangas pakinggan at alam mo yun, pwede niya talagang pangatawanan yun dahil putang ina, undefeated eh. Pero kung iba-ibang MC nagsabi nun, parang tangina mo, upal ka ba, boss? Nakita ko pa rin talaga ay Mot yung yung angas niya. Ng battle rap na may metang pabago-bago. Yung dating batang hindi mapigil, yung gutom daw biglang naglaho. Yun nga eh, nag-alis na ako ng gigil, ba't hindi pa rin matalo? Pansin nyo ba? Pinipilit niya na lang yung mga anggulong mahina. Pero ox lang. Kahit ang layo na ng mga tira, grabe ka talaga, Mr. Longbam. Oo, malahams, yung pagka-bonjing di matinag. Pwede ring lesbiana na pinilit maging hip-hop. Sa grupong 3GS, ikaw lang yung tinatawag nilang hipag. Kasi please naman. Kahit magpakaastig ka dyan o mag-artista man, wala talagang karisma hanggang charis ka lang. Kasi kung susuriin, walang swag. Kahit suotin mo pa lahat. Anumang angas idaan, walang masculinityng ma-attach. Sobrang chubby, walang cuts, maputla yung kutis ng balat. Mukha kang buling anak mayaman na di pinayagan magpatats. Pag nambuli ang lakas. Kasi sabi niya ng gubat, natakot sa akin mga champion nyo. Talagang ayaw niya tumahan. Hinamon pa si Akata para may hype na makuhaan. Sabay banat ng ako'y kontento at masaya. Sinumbat niya dun sa laban. Bitch, please, isa kang bulaan. Kung kontento ka talaga, ano pang gusto mong patunayan? Pues kahit magtanong ka sa lansangan, talagang di ka irerespeto dyan sa alias mong tangan-tangan. Kung sa lahat ng gunman, ikaw lang yung gustong uminit yung pangalan. Kaya pala, sali ng sali kahit sa... Galing nun. Sa lahat ng gunman, ikaw lang ang gustong uminit ang pangalan. Kasi ang mga gunman, ayaw magpakilala. Napakatahimik lang. Yun ang anggulo nun. Respeto dyan sa alias mong tangan-tangan. Kung sa lahat ng gunman, ikaw lang yung gustong uminit yung pangalan. Kaya pala, sali ng sali kahit sa amateur league. Basta sa papuri lang ma-mention. Kahit puro rookie yung nakahain, pues sikmurain mo tong lesson. Sa battle rap ka nagpakain, naging panulak mo atensyon. Grabe yung gusto mo sa battle, inuhaw ka sa validation. At gamit istilong pangmamak, pagmumukaing wak yung pagrarap ng kalaban niya. Na idadaan muna sa komedya para yung simpatsya mas mahatak pa. Mapapansin nyo yan madalas sa mga banat niya. May magdadagdag ng konting adlib pag ramdam niyang pumapalya hanggang sa magpapaliwanag ng mahaba kahit wala nang kinalaman pa. Pero the fact na puro ka the fact, talagang papaniwalaan ka. Ano hindi? Hindi! Napareact si Big Boy, kitang-kita sa muka. Tawag yan, recoil, yung pistol na uga. At oo, magkaibigan, pero wala munang peace. Peace parang tawagan dito sa aming bayan. Sa gitna ng laban, walang peace. Peace, sinantabi yung kapayapaan. Oo, walang peace. Peace, kakainin ng buo parang sakit mong katakawan. Ngayon nila mo ng malinis, kaya alam nyong wala ng peace kapag simot na yung kalaban. Kaya mga hurado, take down notes at paki-finalize. Mas dekalibre aking round sa huling linya i-analyze. Tinadtad ko siya ng butas, iba't ibang anggulo sa kada lines. Kaya panis yung pistol ng tondo sa mot ng Cavite, simbolo ay Armalite. Pahinga muna natin round 3. Game. Pansin nyo ba kanina pa ako di nagre-rebat? Pakinggan nyo maibig. Tropa ka to si Mot. Alam yan ng mga nakakakilala sa amin. Madalas niyang pinupuri yung round 3 ko kay Goryo. Lalo na daw yung huling palitan namin. Ang lakas ng round 3 mo doon, kuya! Wasak na wasak yung damdamin. Since na-appreciate mo, ipaparanas ko sa'yo. Total, hindi ka iba sa akin. Babalik tayo! Damn! Putang ina mo, pistol! Wasak na wasak yung damdamin. Since na-appreciate mo, ipaparanas ko sa'yo. Total, hindi ka iba sa akin. Babalik tayo sa nakaraan. Naalala mo pa ba si Apex? Si MJ. Hihi!
Chinek ko lang, baka hindi na. Pero alam kong mapagmahal tong magulang at ama, so malabo nitong makalimutan yung kapamilya. Kayo, naaalala nyo pa? Logo ng kapamilya, pasok yung linya, ninakaw niya mga repa. Na kesyo magkaiba lang daw ng konsepto, pero magkaiba yung pagletra, o baka naman ninakaw mo yung konsepto at nirecycle yung ideya. Teka, alam natin na nanggaling yun sa Michael Joe versus Ultimate, tama? Lahat ng yan, alam na natin. Pero alam nyo ba na si Ultimate ay established MC ng Rap Lines? Liga kung saan siya mismo nanggaling. At hindi mo rin pwedeng sabihin na sa Titus yung naganap, paring mo't paumanhin. Maraming tetestigo na yung sumasalang doon, kayo lang din. Ano, hindi mo napanood? Nakikita mo ba yung ads nun, Mot? Ganon ka kasinungaling. Nagka-problema na yung prangkisa ng kapamilya, hindi ka pa din umaamin. Tangina mo. Tangina, nagpapapaniwala kayo dito? Kilala nga itong nagnakaw ng vibrator na naka-on sa comment section. Yung maganda pa kayang linya na ni-recycle para safe kapag na-mention. Dinamay pa yung GMA at TV5 sa scheme. Akala nyo hindi ko gets yun? Kahit mag-iba-iba ka pa ng network, sobrang linaw ng connection. Paano nyo yung nalusutan? Galing nun, kahit mag-iba-iba ka pa ng network, napakalinaw ng connection. TV5 sa scheme, akala nyo hindi ko gets yun? Kahit mag-iba-iba ka pa ng network, sobrang linaw ng connection. Paano niya yung nalusutan? Premeditated rebuttals. Pinaikot niya si Apex na nasabi na daw yun ni Plasma. At ang ending, si Apex pa yung pinagmukha mong gaya-gaya. Kahit sa tibing kuba namin i-replay yung palabas mo, hindi gagana. Wala kaming napanood na kapamilya dun sa Plasma. Tibing kuba, Plasma, pakyo. Wala kaming... Ang husay dumepensa, napunta pa sa iba yung blame A. After that, lahat ng fame pasok sa kanyang nameplate. Yung mga analysts, tinutukan mga galaw niya at gameplay. Naging notable yung rookie nung naistilan yung MJ, motherfucker. Pistol, matagal na. Napaglipasan na yun ng taon. Well, that was your breakout performance, Thomas. Hindi lang yun basta ganun. Yun yung tipong best bars of the year. Ganon kaganda yun at malaking epekto ng linyang ninakaw mo sa kung nasan ka ngayon. Tangina kung tutuusin, ang dami ng bumoses, nagbulag-bulagan lang kayo. Baliktaran ni Notorious, vibrator sa comment section, bars react nila Lip, choke ni Shernan, syempre yung kapamilya, asong ulol ni Romano, extra Diyos ni Sayad, Miss Columbia ni Sak, 12-month scheme ni Rapido kay Lil Sisa. Yung karir nitong Singket, dinaig pa yung Pinas sa China kasi nagbago yung sitwasyon ng dahil sa siyam na linya. Pinas, China, 9-dash line, siyam na linya, ginigera na kita, nakatanga ka pa, putang ina ka. Ngayon ilakad natin pa atras yung mga paa nating malikot. Malinaw na ba sa lahat kung bakit ayaw niya na sa dating mot? Imbis na pahinog, yung idol nyo pahilaw. 3 ulit bumalik, 3 ulit naligaw. Kasi ngayon ka palang nahiya, nagmature, nagkaprinsipyo ang bitaw at ang kapalit nun paglitaw ng mahina na ikaw. Kaya nga pinakain ko na to nung round 1, di ba? Bilang paalala, kapatid, kung paano ka niligtas ng premeditated mong rebattle sa mga nagtangkang pumalabit. Pero anong silbi kung mabalik mo man lahat ng mga nasabi kong masakit, kung ang katotohanan, kaibigan, ikaw na yung nahihirapang magbalik. Woo! Tangina, legacy mo na lang naiwan ang dahilan kung bakit may sabik pa rin na tao. At legacy mo rin ang dahilan kung bakit may mga huradong hirap na hirap ng ipatalo. Pero yung mga performance mo, sapat ng patunay sa tunay mong anyo sa entablado. Ikaw ang kusang nagbigay ng hustisya sa sarili mo, sinarado ko lang yung kaso. Mismo, binuutong event na to para sa'yo. Alam mo yan, kung bakit tayo nandito at kung bakit sila nandyan, kung bakit hindi pa rin ina-upload yung laban ko kay Poison, ang lupit ng paraan, para pagkatalo ko pa din kay J-Black ang inyong matandaan. Tangina, anuman tulak at buhat ang gawin nila para iangat ka sa laylayan, pagbagsak ang kasunod ng pag-untog mo sa hangganan. Binuo ako para dito, binuo ka lang ng palakpakan. Kaya kitang pataubin kahit marami kang sandalan. Damn!
masyadong reaction yung mga lines ni Pistol dito, pero ang lalakas ng lines ni Pistol dito sa round 3. Hindi ko lang malaman kung maikli ba yung rounds ni Mot o mahaba. Sobra yung oras ni Pistolero. Pero parang maikli kasi nung kay Mot eh. Sa live kasi puta parang nung pinanood ko to ng live sobrang lakas ni Mot sa live. Kahit ako sa live kay Mot ako eh. Pero dito sa ano na to sa video parang syempre habang hinihimay habang pinapakinggan ko siya ng mas maigi, mas maraming masasakit na although yung naging angulo ni Pistolero dito sa round 3 ay gamit na yung mga bandang pahuli, yung tungkol daw sa hindi na malakas si Mot, ang iniingatan na lang yung legacy. Malakas yun. Pare sila eh, yung mga paunang round ni Mot, jokes pa eh, hanggang napunta doon sa peace. At yung ibang angulo pa ni Mot. Etong round 3, pwede kong ibigay ng tabla tong round 3. Round 1 tabla, round 2 Pistolero, round 3 tabla para sa akin. Nakuha ni Pistolero para sa akin yung round 2. Pakinggan natin kung ano ng judges. Hindi ko talaga maano kung maikli yung kay Mot eh. Pero kasi parang sulit na sulit yung oras ni Pistolero kung paano niya kinukonvince yung tao. Pero para sa akin tabla ng round 1, tabla ng round 3. Round 2 kay Pistolero yun. Pakinggan natin. Pangil sa Pangil, Bacoor Coliseum, ang mananalo dito ay mag-a-advance sa semifinals kalaban si Lanzetta sa Davao City. Ang boto ng hurado, 5-2 panalo 5-2. Pakinggan natin. si Mot! Kita niyo yung mukha nilang dalawa? Parang gumanon na naman si Mot. Panalo! Si Mot! Yeah, Sparrow, 27 mobs sa Sudom. Pakinggan natin. Kailangan natin mapakinggan to. Kung sino yung dalawang bumoto kay Pistol. Records kung Hasla. Dito naman tayo sa laban ni Mot at Pistolero. Eto, yung dalawang to, medyo masakit din sa... Magkakaiba kasi ng ano yan eh. Magkakaiba sila ng panlasa. Alamin natin kung ano nangyari dito. Kung anong mga naging basehan nila. Ulo talaga dahil parehas masipag tong dalawa na to eh. Ang dami nilang atake. Parang ang iisipin mo na lang sa dalawa na to kung sino yung parang hihina eh. Dahil parehas malakas na yung mga buga nila eh. Tulad na lang nung sa round 1, yung hindi magtitipid sa apoy, si Mot, kay Mot, na hindi magtitipid sa apoy kahit nagtaas na ng presyo yung gasol, pistol na walang muscle, yung mga ganong setup na ano. Tsaka yung tumatak sa round 1 ni Mot, yung sa batok ni Pistolero na yung may extra bibig, yung mga ganon. Yung alam mo yung kada sinasabi niya parang nai-imagine mo pa yung sinasabi niya kahit nandun na sila sa harapan mo, pinapanood mo. Kaya tumatak talaga yon. Kay Pistolero naman, yung pag ano niya, bali niya nung kasi laging inaano ni Mot yung kampiyon, yung pagiging kampiyon, di ba? Puso ng kampiyon, ganyan. Doon binalian siya ni Pistolero doon na busog ng kampiyon, pusod ng kampiyon, at putong ng talunan, yung mga ganyan. Yung setup din sa Kendrick Lamar, yung humble, yung sit down, ayan, maganda rin yung atake niya ron. Tapos, yung ano pa, yung mga rebat na naka-ready na napuna ni Pistolero kasi
alam mo, isa na rin sa magandang paghahanda din ng isang MC yan, yung naaasahan mo na yung ano yung pwedeng i-atake sa'yo. Kumbaga, bago ka palang sumampa ng stage, may naka-ready ka na. Kaya lang siya napunan niya yon. So sa round 2 naman, ni Mot, yung sa pag-rebat niya ron sa ticket, tsaka yung People's Champ, yung hugot niya ron sa People's Champ. Tapos nakakatawa din yung ano, yung pag-atake niya na, yung still one look alike ni ano. Forward Yung natin pagbanggit niya kasi doon, tapos mamapatingin niya kay Pistol. Pistol. Ganun lang sila ng ganun sa... Forward natin konti. Yung recoil kaya yung pistol na uga, di ba? Yung mga ganyang reference niya. Then yung sa pistol, yung sa tundo, armalit naman yung sa Cavite, ang dami. Ngayon, napansin ko lang kasi binili ko yung round 3 kay Mo. Dahil doon sa round 3 ni Pistolero, kahit sabi maraming atake, yung ginawa niya kasi doon parang ano na alam mo yung nagasgas na talaga. Kasi pansin ko, yun nga yung sinabi ko na isa, na kaya ginawa kong tabla. Sa round 3, ginawa kong tabla. Dahil ngayon napiling anggulo ni Pistol, nung round 3, gasgas na talaga. Sobrang lakas din kasi nung round 3 ni Mot eh. Maikli lang pero malakas yung round 3 ni Mot. At yung kay Pistol mahaba pero halos yung kalahati ron gasgas na para sa akin. Etong huli na lang yung ano. so parang sa buong karera ni Mot lagi na lang ayan yung atake sa kanya. Mismo, yun nga yung sinasabi ko. Na dala-dala yung ABS-CBN, mga nakaw na linya, yung mga ganyan. Kaya sa tingin ko sa round 3, humina dun si Pistolero. Kaya ang boto ko talaga sa laban na yun, si Mot. Yung usap sa lahat, Crisis nga pala, 1-7 Mobsters, Malabone Tags. Isa ako sa napiling mag-judge dito sa laban ni Mot sa ni Pistolero. So, yun nga, ang binoto ko rito is si Pistolero. Kasi nga, doon sa mga, yung mga ibang banat niya na parang binasi ko na lang kung ano yung naiwan sa mga tenga ko eh. Bukod doon kasi first time ko rin. So, yun nga, Pistolero ako dito sa round 1, binigay ko yung boto para kay Mot dun sa mga di na ako magtitipid dahil nga kahit na nagtaas na ng presyo si yung gasol, tapos yung pistol na walang muzzle, tapos yung parang tungkol sa taba bars, sa yung parang tungkol sa walang kahit walang technique na tinik na yung parang natatawa siya sa tinik sa lalamunan. Okay. So yung tapos round 2 naman, binigay ko yung boto ko kay Pistolero. About dun sa rebat niya, tas yung kaya niya maging komportable kahit hindi niya bahay. So yung kinakausap ng paatras dahil nga parang naiilang sa kanya si Mot. Yun, nagustuhan ko yung banat niya na yun sa yung asintado na pistol kahit na kaya si Mot umatas na kaya pinili niyang dumistansya. Yung nga, tapos yung nabanggit niya na parang, ba to? Nagbanggit ng tungkol sa porn star. Para lang may tira, gano'n. Yun. Round 2 nga, para ayan na Pistolero. Tapos, round 3 pa rin kay Pistolero. Yung dating na parang pinapaliwanag niya na yung haba na sinabi niya na nilalako yung idea ni Mot niya. Sa yung pagbabalik ni Mot na parang hindi na siya katulad ng dati. Yun, nagustuhan ko yun sa yung kaya niyang pataubin ng kahit maraming nasa likod si Mot. So yun nga, Pistolero ko. Yo, isa ako sa naimbitahan bilang manggurado dito sa Matira Mayaman quarters ni Mot versus Pistolero. So round 1 nauna si Mot. Round 1 ginawa niya, dinifuse niya kagad yung angle o yung issue nung nakaraan na pagkapanalo niya, which is effective. Nakuha niya kagad yung crowd doon. Tapos yung pinakamadiin na punchline na tumatak sa akin doon sa round 1, yung walang leeg pero takot sa tinik. Yon, sobrang lakas noon. Tapos kay Kuya Pistol naman, ayun, tawag dito, nagulat din ako kasi hindi siya masyadong nagre-rebat, lalo na nauna naman si Mot. Tapos although sinabi niya naman na na kaibigan niya na parang magandang rin doon pang mind conditioning sa judges tsaka sa crowd na partida yon ganon. Pero yung round 1 tingin ko nakuha siya ni Mot, lalo nung mas malakas din yung ender niya. So yun, round 2 naman
kay Mot ulit. Nag-rebat siya kagad doon. Ang galing nung People's Champ, pero tingin ko naka-construct siya. So parang pre-mid siya, pero effective siya. Hindi siya tinulugan ng crowd at na yung mga tao ganun din. Dito naman sa round 2 para sa akin mas lumakas si Pistolero. Dito na siya naging mas well-rounded. Doon tumama yung mga jokes. Tapos mas malakas din yung ender ni Pistolero sa round 2. Kaya Alam niyo mga tol, magkaiba talaga yung live tsaka video eh. Magkaiba siya eh. Sa totoo lang. Ako nung gabing to, pukin ang ina, sobrang galing ni Mot dito. At yun nga, katulad nung sabi ko, hindi masyadong hinihiyawan yung round, yung mga sinasabi ni Pistol. Alam mo, hindi masyadong hinihiyawan. Pero para sa akin, may mga malalakas doon na tinulugan lang ng tao. Kaya para sa akin, binoto ko ng konti lang kay Pistolero sa round 2. Sa round 3 naman, dito na sunod-sunod na yung haymaker ni Mot. Tapos yung mga laro niya sa pistol, hindi pa nagamit, talagang bago rin sa pandinig yung recoil. Tapos yun din yung ender niya na para sa Cavite, yung logo na pistol lang yan, tapos parang logo yung Cavite, logo ng Armalite, which is yun, totoo yun. Tapos alam din, marami rin nakakalam, lalo't sa Cavite siya ginanap. Tapos kay Kuya Pistol naman sa round 3, parang in-expose niya yung mga dating lines na sinabing kinuha daw ni Mot, pero hindi, para sa akin, yung lalo nung nakita yung reaction ng crowd, parang hindi rin alam yung mga ibang ligang ginamit, ganon. Pero maganda naman yung yung mga pinupunto niya, tas yung mga nasita niya, lalo yung mga nasilip niya angles, sobrang rin yun, sobrang hirap gawin, kaso nga lang, parang bilang fan, ako mismo hindi ko rin alam yung mga liga na yon, yung ibang liga na yon na sinasabi niya na doon niya kinuha. Pero sobrang dikit lang na battle na to, yung round 3 binigay ko rin kay Mot. Sobrang dikit na battle. Siguro na yumay naman ng ibang hurado yung mga punchlines, kaya hindi ko na siya isa-isahin. Pero ayun, isa ako sa mga bumoto kay Mot. Yun. Yo, rapido nga pala, itong battle between Mot and Pistol. Eto, hindi ko alam magiging controversial to. Pero sa akin per round. Yung ginawa ni Mot, yung sa Imus sa bisita, reference yun, yung dating pangalan ng Imus. So, yung mga taga-Cavite lang siguro makaka-relate doon. Yung fat jokes ginawa ni Mot, anggulo sa bigayan ng panalo. Ang gandang anggulo yun. Tinik sa lalamunan na walang leg si Pistol, ganda yun. Mind conditioning na taga-Cavite siya. So, pero dito sa round 1 ni Pistol, ang ganda ng anggulo niya. Lahat ng pwedeng i-anggulo sa kanya, sinabi niya na. So, inunahan na. Pakamot-kamot sa stage angle, yung Doraemon reference, yung pagsandal ni Mot kay Boss P, daming kinanta, checkmate si Mot na inanggulo lahat ng inaasahan niya. Yung regalo niya yun sa kanya. Round 1 kay Pistol yun. Round 2, People's Champ sagot, na yung dumidilim na yung grip pag na-trigger. Yun yung sinabi ni Mot, ganda nun, about sa pistol reference. Yung mga parts ng barrel. Peki yung tigas, dahil nagbebenta siya ng mga toys, blah blah blah, yung tondo angle sa eksena sa pelikula. Dito, na ako Kay Mot ako dito. Kay Mot ako sa round 2. Yung round 2 ni Pistol, medyo nahinaan ako, yung binalansi ko yung angulo Salome Salvi angle, baliktaran, wala nang favoritism pag di na bata. So, medyo kinulang ako doon. Eto na sa round 3, para sa akin, mas mabigat yung binitawan ni Pistol. Yung ABS-CBN logo angle, nakaw na linya idea, yung gasgas na angulo, pero nagawa niya pa rin very convincing at parang talagang totoo talaga. So, mabigat din naman yung kay Mot, the fact, side comment reaction, yung nice angle, yung peace pag si Mot ang kalaban. Pero para sa akin, nanalo si Pistol dito. Round 1 Pistol, round 2 Mot, round 3 Pistol. Overall, Pistol. Iba-iba talaga ng panlasa. Pareha sila magaling dito sabi ko sa kanilang dalawa, paglabas na itong video na to, magiging controversial to dahil putangin na, may ganun talaga ang tulad ng laban ni Mot tsaka ni J Black. Ganun siya dun sa laban na yun, putamot ako nun. Kasi wala ako nung live. Wala ako nung live nun at sa video ko na mismo siya napanood.
At para sa akin, may mga malalakas talagang tinulugan si Mot doon sa Visayas. Tinulugan siya ng crowd doon. At sobrang lakas ni J-Block daw nung live, kaya kay J-Block yun. Pero sa akin sa replay kasi, Mot yun eh. Ito naman, sobrang lakas ni Mot dito nung live. Pero dito sa hindi naman sinasabing mahina si Mot dito ha. Putang ina, mas masasakit lang talaga yung napiling angulo ni Pistol para sa akin. Yun Mot versus Pistol. Ito si Kiapao, magaling to maghimay ng si Kiapao. Medyo dikit din talaga tong laban na to. Round 1, ang ginawa ko na lang dito, binilang ko na lang yung mga linya na tatatak sa akin. Ganun ko na lang sila pinuntusan. So, round 1, medyo mas lamang si Mot dito. Okay, round 1. Siguro kung ganun nga, no, kung binase mo siya talaga sa punchline, mas marami talagang kasi si Mot dun eh. Si Pistol, mga jokes niya na puso ng kampiyon, nakakatawa yun. Tapos yung album kasi ni Mot is parang panalo ka sa akin. Pero kay Mot kasi ang dami niyang mga PSP gym. Pinalo ka sa PSP, tapos gym pala, hindi pala battle. So, ganun. Yung PSP kasi is, siya, kilalang business siya sa gym. Then yung, tsaka yung Pistol, muscle, parang sinilid. Tapos yung muscle, puro taba si Pistol. Then walang leeg, tiniksala lang muna. Mas, round 1, Mot. Round 2, siguro lumamang dito para sa akin si Pistol. Yung mga rebuttals niya. Talaga namang nadamay pa ako. Nadamay na naman ako. Ewan ko ba't lagi ako nadadamay. Yung buhay ng gangsta na parang inano niya kay Mot na gusto daw sumahalin yung Mot ng gang. Then yun, round 2, binigay ko kay Pistol. Medyo nakulangan ako doon kay Mot. Then round 3 dito, sobrang dikit nito. Ganun pa rin ang naging basihan ko, yung mga mas creative na linya. Siguro mas nag-stick si Pistol sa, although magaganda yung banat niya, nag-stick siya sa parang isang angulo yun yung kapamilya, parang sobrang haba ng banat niya ron. Then unlike kay Mot, may mga, tas sumakto pa yung rebat ni Mot na umpisa parang basta yung kung ano yung pinupunto ni Pistol sa round 2, sumakto yun. Then yung recoil, yung Pistol na uga, sobrang lakas para sa akin, parang sa lahat ng nakalaban ni Pistol, ngayon ko lang narinig yung ganun. Hindi ko alam kung may gumamit na, pero ngayon ko lang narinig. Yun, tas yung Armalite na simbolo ng Cavite, tas Pistolero yung kalaban. So yun, boto ko doon, Mot, pero sobrang dikit, respeto kay Pistol. Yo, Target Achilles, huling pagbasa sa aklat ng PS. Galing. Ayun nga. Pero pares sila magaling dito, tangina. Sobrang ko tong dalawang to. Sobrang ko sa dalawang to. Pagdating sa battle, talagang putang ina. Sinasabi ko talaga sa kanila yung totoo na putang ina yung dalawa, napakawalang yan yung sa battle. Magkaiba talaga sa live tsaka sa live putang ina. Mut ako rito nung live kasi puta, kahit ako naaalog ako sa mga sinasabi ni Mot na putang ina may bibig ka sa batok. Iba-iba talaga, iba-iba rin talaga ng taste. Pero pares kong tropa yan putang ina. At sasabihin ko rito yung totoong gusto kong sabihin sa kanila dahil pares ulol yan. Yun, hanggang dito na lang mga pare ko. Hanggang sa muli. Peace out!